Noli Me Tangere. Chapter 5. Isang bituin sa madilim na gabi. Tahimik na gabi, magulong isipan. Pagbalik ni Ibarra sa kanyang kwarto sa hotel, naupo siya sa tabi ng bintana. Tanaw mula roon ang ilog at ang liwanag ng kabilang pampang. May tumutugtog na musika. Marahil ay may salusalo sa kalapit na bahay. Ang mga ilaw, ang tunog ng violin, at ang kislap ng gabi ay tila paanyaya ng isang masayang mundo. Pero wala si Ibarra sa mood para magmasid o makisaya. Hindi niya pinansin ang liwanag, ang musika, o ang sayaw sa kabilang bahay. Ang katawan niya nasa kwarto, pero ang isip niya nasa kulungan kung saan namatay ang ama niya. Imahinasyong mas masakit pa sa katotohanan. Habang nakaupo, nagsimula siyang mag-isip. At ang mga iniisip niya ay hindi lang alaala, kundi para na ring isang living nightmare. Sa kanyang isip, nakita niya ang imahe ng isang madilim, maruming selda. Sa sahig, may banig. Nandoon ang isang matandang lalaking naghihingalo, walang kasama, umiiyak, at tumatawag sa pangalan niya. At sa kabilang banda ng kanyang imahinasyon, may isang lalaking nagbubunyi, tumatawa, at umiinom ng alak. Isa siyang binata, walang pakialam, napapaligiran ng kasiyahan. Ang matanda, ang kanyang ama. Ang binata, siya mismo. At ang pangalang inuulit-ulit ng matanda, ang pangalan niya, Crisostomo. In short, may guilt, may kirot, may lalim ang pagninilay ni Ibarra. Ito ang true face ng grief. Late realization, regret, and anger. Important tip, ito ang metaphorical scene sa isip ni Ibarra na ipapakita kung gaano siya nabobother sa hindi niya pagkakaalam sa nangyari habang nasa Europa siya.